Maayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga magahatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupud-an sa lawak sa teritoryo sa hiniusang pwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kini inyong higala Ilya Pido. Enero 31, tuig 2026 among ihatod diha kaninyo ang mga pinakalabas nga balita nga nagsabuag sa kamatuoran ug nagdala og dakong paglaom uban ang pwersa sa katawhan sa Dios. Kininyong kapaglaom, Riniel Capon. Kami magatutok sa matag kalihukan ug programa nga magdala kanato sa pagdaig sa kaayos sa atong Ginoo. O guban kita sa pagsaksi sa mga kalihukan ug kalampusan ini nga semana dinhi sa Mizpa Live News and Commentary. Alang sa mga labas nga balita karong semana, Working Policy, Basic Legal Education ug Church Manual Seminar ipahigayon sa mga magbubuhat sakop sa Southwestern Philippine Union Conference. Hope Channel South Philippines crew, staff ug volunteers nagkatigom alang sa pinasahing pagsimba. Og Southern Mindanao Mission pagtuon sa Tagna nagdala og paglaom pagbago sa mga partisipante sa Revival and Reformation Seminar. Kini guban pa mga balita ato nga tangan dinhi lang sa Mizpa Live News and Commentary. Live, gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mizpa Live News and Commentary. Sa unang makapadasig nga balita, alang sa pagpadayon sa pagpaligon og kahibalo sa liderato sa iglesia, gipahigayon ang Working Policy, Basic Legal Education ug Church Manual Seminar alang sa mga magbubuhat sakop sa Southwestern Philippine Union Conference. Mga kapaglaom, ani ang report. Gipahigayon sa Southwestern Philippine Union Conference ang Conference Working Policy, Basic Legal Education, and Church Manual Seminar gikan Enero 28 to 30, 2026 sa Southwestern Philippine Union Conference Worship Hall, Cagayan de Oro City. Ang tulo ka adlaw nga seminar nagtumong sa pagpalig-on sa kahibalo ug kapasidad sa mga leader sa iglesia sa husto nga pamalaod, legal nga kahimtangan ug hustong pagpatuman sa Church Manual. Well, ang purpose kano doon natin gipahigayon din nga orientation for the amended Church Manual o new edition of the Church Manual and also the working policies because ang tuyo ani nga magkahiusa ang tanan nga mga program at the same time ang mga action to implement according to the working policy or the consular bylaws sa atong kaugalingong Southeast Pacific Division. And at the same time, this actually the bylaws or working policy from the GC. O sa mga magkaigsuna makapaglaob nga ang atong pag-implementar kung sa maihimuon, nagkadaiya ang atong aplikasyon. So the purpose of this seminar actually is to unify our directions, and if you'll be implementing something, it should be general and then united. Sa Day 1, gitutukan ang risk management, labor law ug jurisprudence uban sa mga diskusyon nga nagpalig-on sa responsableng pangdumala sa organisasyon. There is when the board and the union determines in consultation. Ang Day 2 misentro sa Church Manual Purpose, Organizational Authority ug Membership Matters, lakip ang pag-atiman ug pagpalambo sa mga miyembro. Samtang sa Day 3, giisgutan ang Church Officers Qualifications, Worship Services and Ordinances ug Church Finance and Audit nga nagtapos sa dedikasyon sa personal ug church level committees. In order for us to understand Revelation 14, it is important for us to look, in order to make sense of 14, glean back in Revelation chapter 12. Gitambungan kini sa mga pastor, opisyal sa iglesia ug mga leader nga nagkaiusa sa tumong sa matinud-anong pangdumala, legal nga kahibalo ug pagkamatinud-anon sa misyon sa iglesia. Kini nagpailang ang tinuod nga kusog sa liderato nagagikan sa Dios ug ang tanang pag-alagad magmalampuson lamang kung siya ang sentro o giya sa mataglakang.
Shine on till Jesus comes, Southwestern Philippine Union Conference workers. Mga higala nagiusa sa pagpasalamat ug paghalad sa Ginoo ang crew, staff ug mga voluntaryo sa Hope Channel South Philippines sa usa ka pinasahing pagsimba nga nagtumong sa espirituhanong pagpalig-on ug pagbag-ong kusog sa ilang pag-alagad sa media ministry. Atong sublion ang detalye pinaagi ni ini nga report. Hope Channel South Philippines family nga gilangkuban sa technical staff and talent volunteers andam na mo arangkada alang sa tuig 2026. Pinaagi sa usa ka adlaw nga panagtigom, midagayday ang hiniusang pulisiya sa pagkahimong responsableng Hope Ambassador bisan gawas sa screens. Bawat isa sa atin is actually a unique part. Hindi pwede ganito si Charm, lahat dapat tayo kay Charm. No! Charm is uniquely Charm. Kini nga mga panhinumdom nagpalig-on sa matag usa nga ang kahayag nga gidala sa kahanginan atong panalipdan. Aron pagbalansi sa mga pahimangno, gihatagan usab og importansya ang pag-atiman sa mental ug spiritual needs sa matag usa. Pag-utubo ka ng maalam mo, mami, akong social battery, kinahanglan na i-recharge. Naalala? Okay, I need to recharge. So, ikaw sa karon, no? But the thing is, though he was not able to receive it back, but God gave him something greater. Something greater than the coat of many colors. I mean, kung saan niya magkabalo, kung wala yung mensahe, kung saan pagpag-mensahe, kung saan pastor, kung wala tikitat ko, wala sound, wala microphone, wala mo saan pag-awit, wala singers, kung saan. Lahat, kailangan mong nangilit, mangit siya, or nanguha pa, nangilit. Sa kinatibukan, nagpasalamat ang Hope Channel South Philippines Management sa matag oras, talent, og sakripisyo nga gihatag sa matag usa sa matag programa sa Hope Channel South Philippines. Giselyohan ang pagkumitar sa matag kaugalingon ngadto sa atong Dios. Pinaagi sa pagpasiga sa matag kandila nga nagrepresenta sa kahayag sa matag usa. Rajni Ruste alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat niini nga report. Anita sa General Santos City, paglaom o espirituhanong pagbago ang gibati sa daghang mga partisipante human sa Revival and Reformation Seminar sa Southern Mindanao Mission. Din ang pagtuon sa tagna na himong instrumento sa pagpaligon sa pagtuo o pagdasig sa masalawom nga relasyon sa Ginoo. Si kapaglaom Laika Tienza magahatag sa report. Gipatigayon ng Osaka Seminar sa Coronel City sa Marble 70 Adventist Church nga gipanguluhan ni Pastor Edwin Gulfan nga naghatag sang paglaom kag padasig sa mga kaigsuonan ni atong Enero 18 hangtod 24, 2026. Sa maong seminar gipasiugdan ni Pastor Gulfan ang hinungdanon sa tinuod nga paghinulsol, pag-ampo o pagbalik sa pulong sa Dios, isip pundasyon sa usa ka buhing Kristohanong kinabuhi. Daghang mga tumambong o ang nakasinati og espirituhaning pagpukaw samtang gipahinumduman ang matag-usa sa gahom, sa grasya o gugma sa Ginoo sa pag-usab sa kinabuhi sa tawo. The Bible is a byproduct of the pure church, the church of Revelation 12, Old Testament and New Testament. God's people in Israel, God's people in the last days. Right now, we are here in Coronadal or Marble City, joining with the brethren in the conclusion of their 10 days of prayer and fasting. We all know as members of the Seventh-day Adventist Church that worldwide, every beginning of each year, our general headquarters, the JAC Conference, initiates a movement to spiritualize the church worldwide. We call the 10 days of prayer. We are doing that here in Coronadal. We joined that. And we just concluded that today with baptism of some people who accepted our Savior and becoming one with us in the church family. I encourage all our brethren every year
when the church initiates the 10 days of prayer, make this a very foundational spiritual activity of the church so that we can proceed with the year based on the theme song, grounded on the Bible, focused on the mission. Brothers and sisters, the Lord is coming soon. Let's continue the mission of the church because we know we have the message that is grounded on the Bible. Focus on the mission. Soon our Lord will come. May all of us get ready, and people whom we will influence to our preaching also be prepared to meet our Lord. God's blessing be upon everyone. Gikan diri sa Coronadal City, kini si Laika Atienza nagabalita alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapag laom Laika Atienza. Gikan sa Southern Mindanao, anhita sa North Central Mindanao, malampusong gipahigayon ang Kids for Jesus Children's Crusade sa NCMC, diin ang mga kabataan gitudluan og gidasig sa pagpalig-on sa ilang paglakaw uban kang Jesus, pinaagi sa mga leksyon sa pagtuo, awit ug buhat nga puno sa kahulugan. Aniya si kapaglaom Jairine L. de la Serna, magasaysay sa detalye. Malampuso nagipahigayon sa North Central Mindanao Conference ang Children's Crusade ni Giluhan Kids for Jesus. Mabus sa tema nga I Will Walk with Jesus, usa ka espirituanong kalihukan nga nagtumong sa pagpalig-on sa mga kabataan sa paglakaw uban kang Hesus. Really like the wallies that show me what to do in life and preparing until Jesus comes, and we can be more obedient if we listen to it every day. Jesus to me, He is my Savior, my friend, my forever friend. I really love Him because He saves me in the times of trouble and He tells me what's the right thing to do. This program reminds me of something to learn, something to share, and message. And then I learned from this program that Jesus is really our Savior. He is our Father, and we are His children. As the principal of Ngoag City Adventist Elementary School Incorporated, I am truly grateful for the Kids for Jesus program because it reminds us that our mission as a school is not only to educate the mind but also to nurture the heart. Kids for Jesus program allows our children to know Jesus personally, practice Christian values, and grow as a young witnesses for Him. It is our prayer that the seed planted through Kids for Jesus program will continue to bear fruit and especially prepare our learners for heaven. Pinaka-importante kinano as a parent nga makita nato nga guided atong anak through words of Jesus, through word of the Bible. So it helps them in terms of decision making sa ilang life and guide them in para sa ilang future. And my prayer is hopefully they will put the word of God in every day sa ilang ginabuhat, no. Salamaton kita sa ato nga mga school principals sulod sa buhatan sa North Central Mindanao Conference nga mga tulunghaan nga diin nagtambayayong uban sa mga ginikanan mga kabataan mga magtutudlo aron lang sa paghimo niini nga programa. Mapasalamaton usab kita sa ato nga mga ginikanan niini mga kabataan nga sila mitugot yod nga ang mga kabataan mao mismo ang magwali alang sa pagbantala sa mayong balita. Mapasalamaton usab kita labaw sa tanan sa atong buhi nga Dios nga diin ang Kids for Jesus dahimong malampuson og duna kitay mga hamiling kalag nga nikabat og 55 nga nidawat sa Santos nga bautismo. Pinaagi sa Children's Crusade na pamatud-an nga ang paghulma sa kasing-kasing sa kabataan aron maglakaw uban kang Kristo, usa ka importante ug malampusong bulhaton alang sa maabot nga henerasyon. Gikan sa kauman sa North Central Mindanao Conference, kini si kapaglaom Jairine de la Serna alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Jairine de la Serna. Anhita mga higala sa balitang international. Antilian Adventist University nakadawat og $5 million grant alang sa faith-based media project.
o Adventist Special Needs Association kun asna gisaulog ang kapin 20 ka tuig nga pag-alagad alang sa mga individual nga may kapansanan. Aniya sa Kapaglam Reman alang sa Mizpa International News. Kapaglam Reman. Alang sa balitang international, Antillean Adventist University nakadawat og $5 million grant alang sa faith-based media project. Ang Antillean Adventist University nahimong unang institusyon sa Puerto Rico ug bugtong napili sa teritoryo sa Inter-American Division nga nakadawat og $5 million nga grant gikan sa Lilly Endowment Incorporation isip kabahin sa 2025 National Storytelling Initiative on Christian Faith and Life. Ang 5 ka tuig nga proyekto nga giuluhan, Enduring Faith in the Face of Life Storms, magpakita og tinuod nga mga istorya sa pagtuo ug kalig-on sa mga batan-on nga Puerto Rican, ilabi na sa ilang pag-atubang sa mga hagit sama sa mga bagyo, migrasyon, ug sosyal ug ekonomikanhong kalisdanan. Sumala sa pamunuan sa universidad, ang inisyatibo nagtinguha nga ipaambit sa mas lapad nga komunidad ang mga istorya sa paglaom, pagtuo ug relasyon sa Dios pinagi sa digital media nga magpalig-on sa pagtuo, magdasig sa sunod nga henerasyon. Adventist Special Needs Association kon asna gisaulog ang kapin 20 ka tuig nga pag-alagad alang sa nga persona nga may kapansanan. Nagtipon ang mga leader, miyembro ug higala sa Adventist Special Needs Association aron sa ulugon ng kapinduha ka dekada nga malumo ug matinud-anong pag-alagad alang sa mga persona sa may mga kapansanan, ilang mga pamilya ug mga lokal nga iglesia sa United Kingdom ug Ireland. Ang selebrasyon gipahigayon dito sa St. Ethelburga's Center for Reconciliation and Peace sa London. Diin gipasalamatan ang Adventist Special Needs Association sa ilang papel sa pagpalig-on sa usa ka inklusibo ug mahigugmaong komunidad sa iglesia. Ubos sa pagpangulo ni Sofia Nichols, kauban ang dugay ng tigpanalipod nga si Nigel Nichols, gipakita sa Adventist Special Needs Association nga ang inklusibidad usa ka sentral nga bahin sa Kristohanong pagpanunod, dili lang usa ka opsyon. Pinagi sa advocacy, training, pastoral support ug mga retreat ug camp gitabangan sa Adventist Special Needs Association ang mga iglesia nga mahimong lugar sa tinuod nga pagkabahin ug pagdawat din ang matag usa bisan unsa pa ang kahimtang makaserbisyo ug mutubo sa pagtuo. Alang sa dugang kasayuran, bisita sa www.adventistnewsnetwork.com alang sa mga balita kabahin sa pagtuo ug paglaom sa gawas sa nasod. Kini inyong Kapaglaom Rema Napa alang sa Mizpa International. Daghang salamat Kapaglaom Reman Apa. Anhita sa Zamboanga Peninsula, gipadayag ang gugma og pag-atiman alang sa kabataan sa pinasahing feeding program nga gidalit sa Ministerial Spouses Association sa RT Lim, Zamboanga, Sibugay. Diin gihatagan og pagkaon og paglaom ang mga bata isip kabahin sa padayon nga serbisyo sa komunidad. Si Kapaglaom Sunshine Makiling magahatag sa report. Sa kaminawong hulagway ug panaghiusa, ang feeding program nga gipahigayon alang sa mga kabataan dinhi sa RT Lim, Zamboanga, Sibugay, diin ang gugma ug serbisyo nagkahiusa alang sa kayuhan sa komunidad. Ang maong kalihukan gipangunahan sa Ministerial Spouses and Association, hinubiran sa Trail Ministry nga gipanguluhan sa ZPM President na si Pastor Clenji sa Hulga, uban sa tumong nga matabangan ang mga kabataan pinaagi sa paghatag og sustansyadong pagkaon ug mainiton nga pag-atiman. Sa tibuok programa, makita ang tibuok partisipasyon sa mga voluntaryo nga walay kapoy nga nag-andam ug nagserbisyo alang sa mga bata. From the ZPM mission as director, we are here, gathered here together with my co-partner, my MS, and the church school teachers with some of the brethren. We are here gathering here to teach children because
we have a program, Reach a Child, which is the focus of this and the mission of this is to teach the unbelievers, teach them about Jesus, the love of Jesus, songs about Jesus, and we are telling Bible stories for them. So, ako nang hinaot sa pinaagi ni ini among programa, matudluan na mo ang mga bata ug ma-assure na mo ang mga gagmayng kabataan nga wala pa diha sa pagtuo sa Dios nga padulong sila, ma-assure na mo sila padulong sa tiilan sa atong buhing Dios. Ang kalipay sa mga kabataan makita sa ilang mga pahiyom ug kahayag sa ilang mga mata. Sa petsa nga Enero 18, 2026, ang feeding program nahimong higayon sa paglig-on ug panaghiusa tali sa mga magtutudlo ug mga miyembro. Ang maong kalihukan usa ka dakong tabang dili lamang sa lawas nun nga panginahanglan sa mga bata, kundi usab sa ilang emosyonal ug social nga kaayuhan. Alang ra pud sa kuan na feel ako nga happy ko nga nakita nako ang mga bata nga nag-enjoy pud sila, then paano pud siya kanang about sa Ginoo. Mas nindot man gyud na mga bata pa, kuan na nila ang Ginoo, mailhan na jud nila. Then ito sa ilang pagdako, parang maano nila ba, ma-practice nila para mahimo nila ng mga maayo nga mga binuhatan subay sa Ginoo. Happy ko, nag-enjoy ko. Feeding program nga gipahigayon usa pa matuod na pinaagi sa gugmang panagiusa ang komunidad makahimo sa positibong kausaban alang sa mga kabataan. Kini si Kapaglaom Sunshine Makiling alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglaom Sunshine Makiling. Sa pagbalik mga higala, mga literature evangelist naghiusa alang sa Grand Devotional sa CDO City Central Church o sa Northeastern Mindanao Mission, kahayag sa panaghiusa ug pag-alagad, gihatagan og gibugaton sa Mas Amaykos. Kini ug uban pang mga balita atong atangan, human ining hamubo nga pahinumdom. Salamat sa pagatiman sa ako lang ha. Miss. Thank you. Ayaw, kabalakan na. Ang importante, magpaayo lang ka. Daghang salamat nini nga pahinumdom. Anita sa North Central Mindanao, literature evangelist naghiusa sa Grand Devotional sa Cagayan de Oro City Central Church. Si Kapaglaom Jairine de la Serna, magabalita. Ipahigayon ang usa ka Grand Devotional sa mga literature evangelist dinhi sa Cagayan de Oro City Central Church nga gitumong sa pagpalig-on sa espirituhanong kinabuhi, paghiusa sa pagtuo ug pagdasig sa padayon nga pag-alagad sa Dios pinaagi sa literatura. Ang devotional adunay main speaker nga si Pastor Ray Cabaniero, ang SSD Publishing Director, nga naghatag dugang inspirasyon sa tanan nga mitambong.
Ginalauman nato nining Grand Devotional ang dugang pagpamalandong sa kasagrado ug kabalaan sa buluhaton nga gisangon pinaagi sa mga pinati. Ang atong mga liturgy evangelists ga-expect sa dugang pagyod nga pagpainit sa pagpangalagad, dugang pa nga kainiton alang sa pagministeryo. Ug gani ang atong maong ipaabot sa atong mga pinalanggang mga liturgy evangelists, atong tamdan nga seryoso ang maong mga mensahe sa atong mga pangulo kay sila usab gigamit sa Ginoo sa pagpaabot alang sa mga bulawanong mensahe sa pagdasig, sa paglig-on, paglahutay sa atong pagministeryo ingon nga mga literature evangelists. Ug atong lauman nga sa umalabot nga mga katuigan ang atong kainiton ug kadasigon nga nagpupo nining Grand Devotional motakod ngadto sa uban og kini nga Grand Devotional mahimong mabulukon hangtod sa pagbaton pagdaghang mga magbubuhat sa atong buhatan sa pinatik. Ang Dios mo'y panalangin, keep up beloved nga mga literature evangelists. Ang maong Grand Devotional nahimong usa ka makapadasig ug makahuluganon na kasinatian alang sa tanang mitambong nga nagpalig-on sa ilang espiritu ug determinasyon sa pag-alagad alang kang Kristo. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City Central Church, kinis ka paglaom sa Irene de la Serna alang sa Mispal Live News and Commentaries. Daghang salamat kapag laom Irene de la Serna. Gihatagan og dakong gibugaton ang kahayag sa panaghiusa ug pag-alagad atol sa kalihukan sa Mas Amicos, diin gipadayag ang kusog sa pagtinabangay, pagkamahigugmaon ug commitment sa padayon nga pag-alagad sa iglesia ug komunidad. Si Ranilos Raquiza maghatag og detalye. Sa usa ka panahon nga daghang hagit nga giatubang ang mga estudyante sa mga campuses, misidlak ang kahayag sa pagtuo o pakikiusa sa Mas Amicus NAM-wide Fellowship nga gipahigayon gikan Enero 16 ug matapos kini sa Enero 18, 2026 sa Anahaw Gym, Alegria, Surigao del Norte. Ang maong kalihukan nagtigom sa mga Adventist students gikan sa nagkalain-laing mga kolehiyo ug universidad sakop sa Northeastern Mindanao Mission nga may tema Excelsior in Christ, United as One, Serving as One. Ang tulo ka adlaw nga fellowship ipanguluhan sa NAM-wide PCM Mas Amicus President Brother Wendell Ortiz. Tumong sa maong kalihukan ang pagpalig-on sa espiritual nga kinabuhi sa mga estudyante o pagpalig-on sa ilang panaghiusa isip usa ka organisasyon. Kanunay na ako giawhag ang mga Mas Amicos out there nga dili gid nila sayangan ang mga opportunity nga mo join sa mao nga bisan unsa mga events sa Mas Amicos. O kanunay na ako ingon, Mas Amicos, Excelsior forevermore. Usa sa pinakapundasyon sa programa, mao ang mga espirituhanon nga mga mensahe nga gihatag sa mga guest speakers, sila Pastor Sereno S. Baan, Presidente sa Northeastern Mindanao Mission, o Pastor June C. Pableo, NAM Youth Director. Ang ilang mga mensahe nag-awhag sa mga estudyante sa pagpagamit sa ilang mga gasa alang sa pagpanerbisyo sa uban o sa iglesia. Ini nga takna ako naga-challenge sa matag-usa, labi na ako nalipay sa ato nga mga kabatanunan nga dasig kaayo sila nga naga-participate sa atong kalihukan sa Mas Amicos o dugangan pagyud nato o kadasigon nga kung mahimo ang tanan gayud nga mga estudyante sa kinatibukan sa Northeast Mindanao Mission himo nga maaktibo sila sa pag-apil sa atong mga kalihukan. Gipasiugda sa fellowship nga ang Adventist students dili lamang mga tinunan sa ilang mga kurso, kundi mga tinunan usab ni Kristo. Kanunay silang ginapadasig nga mamahimong kahayag sulod o gawas sa matag campus. Sa ngalan sa Hope Channel Caraga, Northeastern Mindanao, kini si kapaglaom Ranilos Raquiza alang sa Mispal Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Ranilos Raquiza. Dugang report gikan sa maong konferensya, gipadayag ang commitment sa pagpalig-on sa misyon o pag-alagad atol sa North Central Mindanao Conference-wide
Reach 2026. Di nagatigom ang mga lider o delegado aron palawmo ng panagiusa, pagdumala o espirituhanong direksyon sa iglesia. Aniya sa kapaglawom, April Grace Hesta, alang sa report. Ipahigayon karong adlaw dinhi sa SWBSC Garden Church ang NCMC Wide Reach 2026 Training and Orientation. Usa kini espesyal nga kalihukan nga gitingo sa pagpalapad sa misyon ug serbisyo sa North Central Mindanao Conference. Ang maong training nagpundok sa mga directors, district leaders, district pastors ug mga delegado matag iglesia aron mapalig-on ang ilang kahibalo ug abilidad sa field ministry o community outreach. Among gipasalamatan ang atong administrator sa North Central Mindanao Conference alang sa pagsuportar nini duyog sa Southwestern Philippine Union Conference o sa Southern Asia Pacific Division nga diin si Pastor Gavin, Pastor Boscato, Pastor Segundino Asoy, Pastor Pamunag usab dinhi sa SPUC. Sila ang nagahimong mga lecturers kauban usab ni Pastor Binasahan nga ilag yung napaminawan. Among gikalipay ang tanang mga district pastors nga may suportar sa pagdala og mga delegado nga tungod nini may buswak ang atong mga delegates nga misobra sa atong mga expectation. Miabot gyud tag mga 714 nga delegado nga nakatambong. Nining tanan dalaygon ang Dios nga nahimong memorable, meaningful ug malampuson ang ato nga seminar. Sa tanang mga lektora nga inyong nadungog alang sa estratehiya mga paagi sa paghimo og community services, sa paghimo og mga Bible study, sa pagpangita og mga kalag, sa pagkabot sa mga hamiling kalag, sa pag-adto sa mga dapit nga wala pa nasudlan, unreached, unintered nga mga areas. Kining tanan, mga maayo kini nga mga prinsipyo. Apan mahimo lamang kini kung kita mo visita. Visitation, church visitation, care group visitation. Mao ni nga akong gidasig ang tanang mga church officers nga himuon nato ang usa ka intentional ug usa ka kultura nga ma-develop sa ato nga iglesia ang pagpamisita. Dinha kita makakaplag, makakitag mga interesado, mga ma-reclaim o maka-nurture o makakita tag mga Bible student o mga Bible interest. Ang SNC Wide Reach 2026 usa ka dedikasyon sa ilahan sa pagdala sa paglapis ug espirituhalong kausaban sa kinabuhi sa katawhan. Pinaagi sa pagtinabangay sa mga leader, gilauman nga mas daghan pa ang komunidad nga maabot ug mapalambo ang pulong sa Dios. Gikan dinhi sa Southwestern Philippines Conference Garden Church dinhi sa Paglaom April Hesta alang sa Bispa Live News and Commentary. Daghang salamat sa report kapaglawom April Grace Hesta. Mga higala, padayon ang pag-alagad ug pagtinabangay. Ang iglesia nagpadayon sa suporta alang sa Kabaasan Church nga naapektuhan sa linog. Pinagi sa usa ka inisyatibo sa pagtinabangay sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Aniya sa kapaglawom Ivan May Acob Flores alang sa detalye. Padayon ang pag-agas sa tabang ug panalangin dinhi sa Kabaasan SDA Church nga naapektuhan sa linog niadtong miaging tuig. Human sa gift-giving activity nga gihimo niadtong Disyembre, nadugangan pa ang suporta nga nadawat sa Kabaasan Seventh-day Adventist Church pinaagi sa usa ka music concert nga giorganisar sa Southwestern Philippine Union Conference, usa ka dugang nga tabang ang opisyal nga gihatag alang sa pagpadayon sa rehabilitasyon sa simbahan. Alang sa tanan nga mga pangulo sa Southwestern Philippine Union Conference o sa Hope Channel South Philippines, mut namo ipaabot nga na ninyo tanan ang pagpasalamat sa inyong gugma sa pagtabang nini nga iglesia sa Kabaasan nga naapil usas sa mga iglesia nga nadaot naguba sa linog nga di palang dugay natabo dinhi dapita. Ang Dios dalaygon sa tanan nga naghatag kaniyo kasing-kasing nga malipayon nga magapaambit sa inyoha nga suportar og kami makapaniguro nga ang kantidad nga nahatag makatabang og dako kaayo nga mobarog ang bag-o nga simbahan dinhi napita nga maghatag og bandila sa kamatuoran sa atong Dios
nga manuluwas. Maingon man sa Northern Davao Mission nga magpaambit usab og counterpart nining maong proyekto sa igo nga panahon. Dalagon ang Dios, daghang salamat. Ako ikasulti una sa tanan nga ang amount nga nadawat sa maong iglesia dako nga kalipay tungod kay ilang gamiton ug among gamiton sa pagpamalit sa mga materyales ug makita na to nakita nga nag-sponsor og mga donors malipayon sa pagsudong sa gambalay nga tigumanan sa makatawhan sa Ginoo. Daghang salamat ang Dios mga panay kanatong tanan. So, in behalf of the Kabaasan SDA Church, dako kaya mo magpasalamat ngadto sa Southwestern Philippine Union Conference through the Hope Channel South Philippines tungod sa inyong dakong tabang nga gihatag aron matukod ang among iglesia. Ang inyong panalangin nga gihatag dili lang kini material nga butang apan kini dako nga paglaom alang sa matag usa sa membro sa mga iglesia nga matukod pag-usab ang among simbahan kundiin makita ang panaghiusa sa matag usa og natagamtaman ang gugma ni Ginoong Hesus. Sa ngalan sa Southeastern Philippine Union Mission, amo ipaabot ang pagpasalamat sa amo nga kauban nga union sa Southwestern Philippine Union Conference sa inyong pagtagad o paghatag o tabang dinhi sa iglesia nga nasakop dinhi sa Caraga, labi na ang kabaasan nga simbahan og sa ato nga Hope Channel South Philippines sa ilang pag-initiate nga makahimo og usa ka fundraising campaign through sa ilang concert uban pa nga mga pamaagi natigom dinhi og amo natunol ang salapi nga worth 200,000. Salamat kayo. Laom kami nga kamo sa inyo nga paghimo niini nakahatag po kini siya og inspirasyon sa inyo nga pagserbisyo di lamang dinis kauman sa South Philippine or Southwestern kundi sa kanitibuk-an nga teritoryo dinhi sa Mindanao. So, sa makausap pa, in behalf of our administration sa Southeastern Philippine Union Mission, daghang salamat. Ang Ginoo magapanalangin sa ato nga pagministeryo. To God be the glory. Ang suporta gitumong sa pagpaligoon sa mga pasilidad sa simbahan o komunidad nga padayon ang pagbangon human sa linog. Sa pagtinabangay ug pagkahiusa sa iglesia, ang paglaom magpadayon ug ang pagbangon magpabiling ligon. Ivan May Flores alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Ivan May Acob Flores. Mga kapaglaom, sa panahon sa kalisod, ang pag-alagad ug paglaom mipadayon. Ang Hope Channel South Philippines malampusong naghatod og hinabang sa mga pamilya nga naapektuhan sa bagyong Tino sa Cebu. Ani ang mga detalye sa maong balita. Hope Channel South Philippines malampusong naghatod og hinabang sa mga pamilya nga naapektuhan sa bagyong Tino sa Cebu. Malampusong nakahatod og hinabang ang Hope Channel South Philippines mga pamilyang grabing naapektuhan sa bagyong Tino sa Cebu, isip buhing pagpamatud sa pag-alagad nga puno sa pagtuog, gugma ug paglaom. Usa sa mga benepisyaryo mao ang pamilyang Gulfan nga miagi sa dubli nga pagsulay human maapektuhan sa linog ug bagyo sa miaging tuig. Sinel Gulfan ug ang iyang asawa nga si Josephine Manatad, kauban nilang duha ka gagmayng anak, ang kamagwangan nga 1 ka tuig ug 2 ka bulan ug ang manghod nga 5 ka bulan, nagpadayon sa paglahom ug pag-ampo bisan pa man sa mga kalisdanan. Sumala sa pamilya ang ilang balay, igo rang gipatukod sa ibabaw sa yuta ug ang atop dali mapalid sa kusog nga mga hangin. Tungod niini, gipatungan na lamang kini og mabugat nga mga butang aron malikayan ang kadaot. Pinagi sa mga hinabang, nagpalig-on ang ilang pagtuo nga ang Ginoo magpadayon sa paghatag og kusog og pagpanalipod nga pinaagi sa pagtinabangay sa komunidad ang kahayag sa paglaom magpadayon bisan pa sa tunga sa pagsulay. Kini si AG Santinais Galvez alang sa
Mizpa, live news and commentary. Daghang salamat sa maong nga report. Dugang nga report gikan sa North Central Mindanao Conference. Gipasiugda ang kahimsog ug aktibong panginabuhi sa Delmar Adventist Elementary School pinaagi sa usa ka fun run nga nagtigom sa mga tinun-an, magtutudlo og ginikanan sa usa ka kalihukan nga nagpalig-on sa lawas, hunahuna ug espiritu. Si Kapaglaom Jairin de la Serna alang sa report. Isip kabahin sa Elementary Day Celebration, malampusong gipahigayon sa Delmar Adventist Elementary School ang fun run dinhi sa Boulevard nga nagtumong sa pagpalambo sa kahimsog ug aktibong pagkinabuhi sa mga kabataan. Nalipay ko aning fun run kay competitive kayo diri ang isa nga classmate kay ni una kay kuan gusto siya ma first place dire. Dayon pag kaabot na ko dito tanan dito kay happy kayo. Pag abot na ko dire kay happy kayo ko aron nga si God naka-help sa ako og naka-balik ko dire. My experience in the fun run, it was very fun and enjoyable. I almost make it and sakit ako dire, that's why I stopped. I tried my best though, but better luck next time. So I feel happy. First, na ni-participate siya actively aning activity. And in a way, bonding time na din sa ilahang with her classmates. Actually, sa akong nakita is, murag kuan na siya, nag-contest ragid sila dagan sa iyang classmates. So wala ragid siya sa kuan nga moabot siya og first place. So, did you enjoy? What do you feel daw? What did you feel nga ikaw na first place? Happy. Nalipay ko, kay nakapil ko sa fun run. Kapoy kayo, pero nawala. Kay tungod, kay na first place ko. Very enjoy. Niining fun run sa Delmar Elementary School. Proud to my child. Si Hizron, number 3. Na-race giniya ang last lap, ang 5K. Yes, 5K. Then ako, Papa, 3 kira. And I'm very enjoy. Success ang fun run. This is a successful fun run for school year 2025-2026. Why we are doing this yearly? Because we are basing this in John 3:1 that says, I wish above all things that thou mayest prosper and be in good health. From the learners, faculty, teachers, as well as our parents, the aim of Delmar Adventist Elementary School for this yearly fun run that all of us will have a good health while we are serving the community and waiting for the Lord. Pinaagi sa maong kalihukan, gipahinumduman ang kabataan nga ang pag-atiman sa lawas o sa kapaagi sa pagpasidungog sa Dios. Tungod kay ang tanang buhat, bisan pa ang pagdagan mahimo alang sa iyang himaya. Gikan dinhi sa Boulevard, kini si Kapaglaom Jairin de la Serna alang sa Mizpa Live News and Commentaries. Daghang salamat nini nga report. Mga igsoon, anita sa atong balitang panahon. Ikaw ba andam kanunay sa imong kagalingon? Si Kapaglaom Ayesha magahatag sa update sa atong panahon. Uban ang mga tips nga angay natong andamon. Dinilang sa Mizpa Nahon. Happy Sabbath mga kapaglaom! Kamusta man ang inyong semana? Karon ato na pud pag-usutaon ang ato nga panahon for next week, February 1 to 7, 2026. From Sunday to Saturday mga kapaglaom, the first week of February in Cagayan de Oro City is expected to be warm, humid, and typically tropical. Sunday begins with a warm morning around 23 degrees Celsius, rising to about 32 degrees Celsius in the afternoon with variable cloudiness and possible showers or a thunderstorm later in the day.
Monday follows with morning temperatures near 24 degrees Celsius and afternoon highs of around 31 degrees Celsius, bringing mostly cloudy skies and scattered afternoon thunderstorms. Tuesday turns slightly cooler, starting at about 24 degrees Celsius in the morning and reaching only about 27 degrees Celsius in the afternoon with brief showers and generally cloudy conditions. Wednesday warms up again with temperatures ranging from 24 degrees Celsius in the morning to about 32 degrees Celsius in the afternoon, accompanied by morning showers and periods of rain later in the day. Thursday sees a morning low of around 24 degrees Celsius and an afternoon high near 30 degrees Celsius with rain and thunderstorms likely throughout the day. Friday remains warm and wet, beginning at approximately 24 degrees Celsius and climbing to around 31 degrees Celsius with rain and thunderstorms becoming more noticeable toward the afternoon and evening. Saturday closes the week with a slightly cooler morning near 23 degrees Celsius and afternoon temperatures around 31 degrees Celsius with cloudy skies and continuing rain, though rainfall may ease at times. For sunset times, mga kapaglaong, Friday sunset is expected around 5:50 p.m., while Saturday sunset will also be at approximately 5:50 p.m. in Cagayan de Oro City. When a severe allergic reaction happens, kapaglaom, this is not a wait-and-see moment. You must act immediately. First, call emergency services right away. If there's an EpiPen, use it now, not later, not after a minute, kapaglaom. Help the person lie down and stay still. Lift their legs if you can and watch their breathing closely like a hawk. Do something at every step. Loosen tight clothing, keep their airway clear, and do not give food or drinks. If symptoms don't improve and help hasn't arrived, take action again by giving a second EpiPen after 5 to 15 minutes if available. Stay with them, keep talking, keep checking, because in this situation, fast action saves lives. Hugot panahon na po kita, mga kapaglaom. Sa gugma, kung kinahanglan ka mo lihok dayon. Kay kung madugay ka, basin muguot imong dughan, ulahi na ang tanan. In Proverbs 6:6-8 it says, "Go to the ant, you sluggard, consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest." This verse teaches us to learn from the ant's kapaglaong, its diligence and foresight. Even without someone telling it what to do, the ant works hard, plans ahead, and prepares for the future. This reminds us that we should take initiative in our own lives. Act responsibly, mga kapaglaong. I am Miguel Ayasha, duman kas nagapahinumdum, maskin unsang panahon, pahiyom. Kay kita may Ginoo rason ang matag-adlaw, matahom. Till we meet again rin sa Mizpa, nahon. Daghang salamat kapaglaom, Ayesha. Kapaglaom, Ilya, we praise the Lord nga nahuman ragod ang meeting nga gipahigayon karong semana dinhi sa atong union. Mao ang ilahang meeting ang karong magapaglaom karong nga semana ha. Mao ang basic legal education, ang working policy ug church manual seminar. Nga dako kay kini og kalabutan sa atong mga magbubuhat og mga liderato sa atong union. Og salamat usab kapaglaom Ilya sa pagdawat sa call ani nga makasab kang kapaglaom Analiza. Thank you po kaayo sa inyong tanan. So, opportunity na makauban kaninyong tanan karon sa atong Mizpa, live news and commentary. O kay Ate Analiza, gimingaw na minimo. Unta makabalik na ka-soon here para mag-uban-uban na punta ninyong tanan. Og maukadto ang atong nagkalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang mga nagkalain-laing mga positibong balita og mga sugilanon sa paglaom. Kini niyang ubos nga igsoon, Riniel Capon. Sugilanon nga makahatag kanato og kadasig og kalig-on sa atong pagtuo kini ang inyong kapaglaom Ilya Pido. Kami kanunay nang hinaot nga mga pulong sa gugma magpatig ibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matuod na puloy-anan. Ang to sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us, watch over you and me till we meet again here on Mizpa, Live News and Commentary.